Yarik, ang tawag doon sa god na yon si Yarik. So tinawag po itong Moon City, which is siya yung god of the moon. So yun po yung mga pinanggalingan po ng word or the city of Jericho. But kung titingnan po natin sa Bible po, isa sa pinaka-old na city, oldest city po ang Jericho. Isa po siya na pinaka-oldest city. Actually, siya yung pinaka-oldest city, ang Jericho po. Tinatawag din po siyang Gateway City kasi dito po pumasok. Kung titingnan po natin, nandyan lang po ang Jordan, city o the nation Jordan, the country Jordan, tapos yung Jordan River. So diyan po tumawid ang mga Israelitas para makapasok po dito sa Canaan. So ang first city po na mabubungaran po nila ay ang city of Jericho. So we see in the Bible po na ang city of Jericho is surrounded with walls. So very thick walls na yun nga po na nadaanan po natin kanina. Kung nagpay attention po yung kanina, yung sa left natin nandun po yung mga bahagi po ng mga wall during the time of Joshua na bumagsak po when they obeyed the instruction of God para malipol nila o ma-conquer nila ang city of Jericho. They have to obey the instruction of God. At ito pong instruction ng Panginoon ay libutin nila ang city ng 7 araw, at saka sa ikapitong pag-ikot nila ay sabay-sabay po silang sisigaw, magpapatunog po ng shofar. And as we read in the Bible po, nakita po natin na bumagsak po ang walls ng Jericho. Amen? So what we can learn there is spiritually po, mga kapatid, there are spiritual walls that can be built up around our lives. Maybe ito po ay walls of anger, hatred, or walls na gusto kong mapag-isa, mga walls ng mga problema. So maybe there are walls that had been we have allowed to be built around us spiritually. But I want you to realize and learn that there is power when we worship God. Kahit po simpleng worship natin ngayong gabi, naniniwala po ako na meron pong nangyari in the spiritual realm. Hindi po pwedeng walang mangyari sa spiritual realm kapag tayo po ay, salamat Ate Lisa, kapag nag-worship po ng totoo ang kanyang mga anak. Amen? If you have worshiped God, if you had just declared the name of the Lord over the city, over your lives, over your family. Kasi every time po na I encourage you, every time that you worship God, every time you pray, ito po ay mayroon po puntos o point. Kailangan po kapag nagpe-pray tayo, meron tayong prayer points na tinatawag, meron tayong tina-target, diba? The same is true when we worship, mayroon din pong target yung worship na yun. Hindi lang basta-basta tayo nagpapakawala diyan. Amen. Mayroon pong tayong target. Ito ay ang mapapurihan, unang-una ang Diyos na ating tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay, pinanggalingan ng ating mga buhay na siyang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng pagpupuri at pagsamba. Amen? And the moment we start worshiping God, sasakyan ng Diyos ang mga papuring yan, sasakyan niya. At bibisitahin ng Lord, dadapuan ng Lord yung mga pinagpe-pray natin,
yung pong mga iniisip po natin, mga plano, mga dreams, mga goals po natin sa buhay. Kaya when we worship God, we should be sincere, we should be truthful, at we should be obedient to the instruction of God. What is the instruction of the Lord? Anong sabi po niya? We have to worship God in spirit and in truth. Amen? So, pag ginawa po natin yon, taimtim tayo, totoong nag-worship sa Panginoon, meron pong mangyayari in the spiritual realm. At alam ko po na ang walls, na anumang mga walls na na-build, spiritual walls na yan, ay babagsak every time na tayo po ay nagwo-worship, nagde-declare ng word ng Lord. Amen. I believe po yung sound ng pagsigaw ng mga Israelitas at that time is not just sumigaw, yay! Oh! Hindi ho ganun lang. Amen. Kasi ang saya kanina dahil nung sumigaw, woo! Diba? Yay! Hindi lang po ganon ang isinigaw ng mga Israelitas. I believe po that they have shouted the name of the Lord. And when we worship the name of God, alam ko po na kikilos po ang Diyos. Amen? So remember the importance po of worshiping God and praying and declaring the word of God. Amen? Just after po na ma-break down yung mga walls na yan, walls ng mga problema, mga challenges, mga pagsubok na yan, anumang klaseng mga walls na yan, pag bumagsak po yan, then declaring the word of God over your life, magbi-build up naman tayo. Bi-build up mo yung peace, yung joy, amen, yung strength sa pamamagitan po ng word ng Lord. Because what we confess is what we possess. And God said in Numbers 14:28, anong sabi po niya? As long as I live, I will do whatever I hear you say. Amen? Kaya po, palitan natin yung mga declaration po natin. Hirap ng buhay. Nagbi-build up ka ng walls ng hirap ng buhay. Amen? Imposible yan. Hindi natin magagawa yan. So we are building up a walls ng impossible. Amen? Yung imposible, hindi magawa. So, church, we have the power. God gave us the power to break down the walls, and He gave us also the power to build the walls. Amen? The walls of good things, yung peace, yung joy, amen, yung presence ng Lord, yung strength sa buhay po natin, yung faith, amen. So that's what the Lord wants us to learn tonight. And there are 3 stories po in the Bible that quickly po ay i-share ko po here, nangyari po during the time of Jesus. May 3 story po sa Bible na nangyari po dito sa Jericho. As I have said, gateway city po ang Jericho. So, yung mga ngalakal galing ng Syria, galing ng Jordan, ganyan, galing po ng Galilee, galing po dito sa north, they always pass through Jericho kasi very progressive na city ito. Ito yung city ng mga kalakal during that time. At bago sila makarating ng Jerusalem, dumadaan muna sila dito sa Jericho. At makikita po natin during the time of Jesus, di po ba taga saan si Jesus? Nazareth. Kasi mayroon po kaming bisita one time galing sa Pilipinas, tourist. In-interview siya sa Ben Gurion Airport. So tinanong siya, bakit ka nandito? Bibisita kami. Anong bibisitahin nyo? Yung kung saan ipinanganak si Jesus. Tapos, saan ipinanganak si Jesus? Sabi nung immigration police. Tapos sabi niya, sa Nazareth. So, saan po pinanganak si Jesus, by the way?
Oh, very good. Very good. Amen. Kasi nalito po siya nung nandun po sa airport. Amen. So, taga Nazareth po si Joseph and Mary, taga Nazareth po si Jesus. And then, ang buhay po nila nakasurround sa Galilee. So, when they come up to Jerusalem as yung pong command ng Lord, yung pag-akyat nila sa Jerusalem, yung tatlong feast, alin po yung great feast in the Bible, yung pong Passover, Shavuot, and Sukkot. So umaakyat po sila. So dumaraan po lagi si Jesus dito sa Jericho. Kaya napakapalad po ninyo. Masasabi ko pong mapalad tayo kasi nandito tayo sa lugar na nilakaran ni Jesus. Amen. Dito pa ho nag-perform ng mga miracles si Jesus. Remember po, one story is, I'm sharing to you, is when he healed the blind man Bartimaeus. So it is here in Jericho, yung si Bartimaeus na sigaw ng sigaw nung marinig na niya na parating si Jesus dito, padaan si Jesus dito sa Jericho. Sabi ni blind Bartimaeus, Jesus, Jesus, Son of David. Sabi niya ganyan, have mercy on me, have mercy on me. Tatandaan niyo po yung story yon, sigaw ng sigaw si Bartimaeus hanggang siya'y patigilin po ng mga other disciples po. Pero nakuha niya yung attention ni Jesus. Amen? Kaya faith. Amen? Pag may pananampalataya po tayo, amen? Yung hindi tumitigil hanggang hindi po makuha yung atensyon ng Diyos. Amen, sa pagtawag po natin sa Kanya. Imagine po, pinatawag ni Jesus si Bartimaeus. At anong sabi niya? What do you want me to do for you? Wow, I want you to take these words personally. Tonight, gusto ko pong kunin niyo po ang mga word ni Jesus tonight personally. See yourself in front of Jesus. And Jesus asking you, what do you want me to do for you? Amen? Si Jesus ba bulag nung time na yon? Hindi ba niya nakita yung itsura po ni Bartimaeus? Imposible bang makita yung pangangailangan ni Bartimaeus? Bakit pa kailangang tanungin ni Jesus? Diba? So, when we ask, when we pray, God wants us to be specific. Amen? And see yourself tonight. Can we have 1 minute? See yourself tonight facing with Jesus. You are in Jericho right now. There was a story that had happened here. An encounter with Bartimaeus, the blind man. Sabi ni Jesus sa kanya, what do you want me to do for you? Take this personally and answer Jesus. As Bartimaeus answered Jesus, he said, I want to see. Lord, I want to see. What do you want God to do for you tonight? Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. When Bartimaeus said, I want to see,
Jesus healed him. And Bartimaeus were able to see. His sight was restored. Church, your prayers is answered in Jesus' name. Amen. It's yes in Him. Hallelujah. It's yes in Him. Amen and amen. Can we just raise our hands to the Lord and say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. I have received the answer of my prayers. Thank you, Lord. Amen and amen. Another story that we can find in the Bible po sa encounter po ng Lord when He passed here in Jericho is yung pong si Zacchaeus. Remember that Zacchaeus is a tax collector na medyo po madaya. Naniningil siya beyond ng kailangang bayaran po ng mga tao at that time. And for sure, kinikimkim lang nila yung inis at galit ng mga tao sa kanya dahil sa ginagawa niya. Amen? At yun po, nung marinig niya na dumadaan si Jesus dito, alam niyo po, kapag lagi tayong nakakarinig ng patotoo, yun po yung magbibigay sa atin ng konting pananampalataya. Diba? Kung sa marites-marites nga lang, naniniwala tayo agad eh. Diba? Yun pa kayang patotoo na meron siyang pinagaling sa Capernaum, meron paralitiko, pinagaling doon, may inaalihan ng demonyo, pinagaling niya. So, kumakalat yun. Marami ding marites during that time. Mabilis din pong kumalat ang mga balita. So, for sure, si Zacchaeus, even though na gumagawa siya ng kasalanan, subalit, alam niyo po, na kino-convict din siya ng Diyos. And because of all that he hears about him, gusto rin po niyang makilala si Jesus. Alam niyo po, ang taong nasa kasalanan, we were all came to that situation. Alam ko po, karamihan sa atin, nanggaling tayo sa sitwasyon na gumagawa din tayo ng kasalanan at dumating din po sa time na parang ayaw mo na, parang hindi mo na alam yung gagawin mo, but then you met Jesus. Amen. So, this is how Zacchaeus met the Lord. So, he wanted to see Jesus. He want to meet Jesus. Gusto niyang makita yung pinag-uusapan ng madla, yung pinag-uusapan ng mga tao. Gusto niyang makita. And of course, he was a small man at maraming galit sa kanya. Hindi siya makasilip. Sa dami ba naman po ng tao na sumusunod sa Panginoon every time na marinig nilang parating siya, for sure marami po ang mga curious na mga tao dahil sa mga naririnig nila na patotoo. Amen? Sa Pilipinas nga, pag may nag-miracle, kahit nga umiiyak na saging, o pupuntahan. Kahit kawayan na diba, pinupuntahan, yun pa kaya totoo, makikita nila yung gumagawa nito. So, ganun din po ang human nature during that time. Wala namang pong pinag-iba ngayon. Amen. So, yan, nung gustong makita ni Zacchaeus si Jesus, ayaw siya. Doon lang naman sila makakaganti kay Zacchaeus eh. Diba, yung wag niyong pasilipin. So, habang lalo kayang sumisilip si Zacchaeus, lalo namang wag niyong inaharangan. Pero, porsigido po, kapag ang isang tao porsigido, agresibo, ano pang ibang term? Desidido, ay may paraan. Pero,
Kung ayaw mo, maraming dahilan. Tama, Sister Angie. Maraming dahilan. Amen? So si Zacchaeus po, hindi siya nawalan ng pag-asa. Porsigido na makilala niya si Jesus. Alam niyo po, ang ginawa niya, umakyat siya sa sycamore tree na nadaanan din natin kanina. Sabi nga ni Brother Robert, sabi naming dalawa, sana nga hindi pa malanta ang sycamore tree para mayroon pa rin pong binibisita dito sa Jericho. So, doon umakyat po si Zacchaeus. Imagine po, sa dami ng mga tao, si Zacchaeus ang nakakuha ng atensyon ni Jesus. Sa dami ng tao, si Bartimeus ang nakakuha ng atensyon ni Jesus. Dahil porsigido din si Bartimeus na makaranas po ng himala, na makakita siya, porsigido, desidido, na kahit patigilin siya, hindi siya po nagpapigil. Mas lalo pa nga niyang sumigaw. Sabi ng Bible, the more he shouted loudly. So ganun din po si Zacchaeus, hindi rin po siya nagpatinag doon sa mga anger and hatred na mga bashers daw. Bashers niya. So umakyat siya sa puno ng sycamore tree, and then that's where he caught the attention of Jesus. Sabi niya, Zacchaeus, come down. I will come to your house. Amen. Amen? Amen po. So, what I want you to see here tonight, kung you seek God, you decide to seek the Lord. You decide, porsigido ka, na makilala si Jesus, makita si Jesus, maranasan si Jesus sa buhay mo. Wala pong imposible. Dahil sa pamamagitan niyan, sasalubungin ka ng Panginoon doon sa paghahanap mo na may pagpupursigi. Amen? Na may desisyon. Amen? Sasalubungin ka ng Panginoong Jesus at bibisitahin ka niya. And that's that time nung pumunta po si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, that's where salvation, sabi nga ng Panginoong Jesus, salvation has come to this house. Bakit po? Dahil sa presence pa lang ni Jesus, nagbago na siya. Amen? Sa presence ni Jesus, sa pagbisita ni Jesus, anong sabi ni Zacchaeus? Kapag meron akong pagkakasala, pagkakautang, di ba? Kung naningil ako beyond na kailangang bayaran ng tao, anong sabi niya? Ibabalik ko. Ilang beses po? Ilang beses niyang ibabalik? Dodoblehin pa niya yung balik doon sa kinuha niya sa bawat tao. Nagkaroon po ng pagbabago yung buhay niya, nagkaroon ng salvation ang buong pamilya niya. Amen? So, church, don't stop seeking the Lord. The Bible says, ask and you shall receive. Knock and the door will be open for you. Seek and you will find. Amen? Magkaroon po sana tayo ng ganitong pananampalataya. And for very sure po, sasalubungin tayo ng Lord doon sa ating pangangailangan. Amen? And another